Hello? Katapatan mo, di magbabago, sadyang totoo. Pagmamahal mo ay di magmamaliw, o ika'y mahal ko. Praise. Magandang gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Muli po ulit tayong magkakasama ngayong gabi sa gawaing ito. Salamat sa kalakasan dahil iningatan niya po tayo para makapunta po dito, di ba po? At higit sa lahat, salamat po sa Panginoon kasi nagdaan yung buong isang linggo na kasama natin siya, di ba po? Magandang gabi po sa mga nanonood po sa live stream. Good evening po. God bless you all po at salamat po sa pagsama dito sa ating gawain ngayong gabi. As I open our prayer, pwede po tayong tumayong lahat. Sige po. Sige po, i-open po natin yung puso't isip natin sa mangyayari ngayong gabi. Yung gagawin po ng Holy Spirit ay nawa mangusap sa ating lahat. Let's pray po. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo na may pagpapakumbaba ng linisin niyo po ang puso namin, Panginoon. Ano man po ang mga nakumit namin, Panginoon, na hindi maganda, hindi ka nalugod, Panginoon. Hihingi po kami ng kapatawaran. At buksan niyo po ang puso namin, Panginoon, sa maririnig po namin ngayong gabi. Gamitin niyo po ang aming tagapagsalita para mangusap po sa aming lahat dito, Panginoon. Ganon din po sa mga nanonood online, Panginoon. Kayo po ang mangusap at bumago sa puso namin. Hindi po namin magagawa ng sa sarili lang po namin gawa ito, Panginoon, kundi kayo po ang tutulong sa amin. At ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po kami at nagbubunyi po kami sa gagawin ninyo, sa sasagutin yung sa answered prayer, Panginoon. Maraming salamat po. Kiniklaim po namin ito, Panginoon. Salamat sa joy, Panginoon, na meron po kami. At Lord, samahan niyo po kami sa aming gawain. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po kami sa mga sasagutin niyong panalangin. At i-bless niyo po ang magsasalita ngayong gabi, Panginoon. Hayaan niyo po na magpuri po kami sa inyo at magpasalamat po kami pagkat kayo po ang Diyos na makapangyarihan, Panginoon. Na kayang gawin kahit anong naisin ninyo para sa amin, Panginoon. Dahil kayo po ang Diyos na makapangyarihan, Panginoon. Maraming salamat po. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Samahan niyo po kami, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Pasalamatan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Sabihin nga po natin, thank you, Lord. Ayan. Pwede po bang mahilingan na dito po tayo sa ano? Yan. So, para talagang, alam niyo yun, ang sarap po magpuri sa ating Panginoon ng malaya, ng maluwag. Ayan. Sige po, wag po kayong mahiya. Alam niyo, ang sarap pong, pakisabi sa inyong katabi, ang sarap magpuri sa Panginoon. Ayan. Kaya hayaan natin na sa gabing ito, i-enjoy lang po natin ang presensya ng Panginoon. Okay po ba yon? Ayan. So lahat po tayo ay aawit, lahat tayo ay sasayaw, lahat tayo magpupuri sa ating Panginoon nang nakatuon lamang po ang ating isip, walang iba kundi kanino po? Ayan. Pakisabi sa iyo katabi, hindi sa'yo, hindi sa bahay na naiwan natin, hindi sa trabaho na naiwan natin, kung hindi sa Diyos lamang. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin na malakas ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Jesus, you are so good. Woo! Sige po, patuloy natin purihin ng buong lakas ang ating Panginoon. Jesus, you
are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you with every beat of my heart. Come on! Jesus, you are so good. Come on, church! Jesus, you are so good. There's nothing to fear. 'Cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you with every beat of my heart. Come on, church! You've given me eternal life. Amen. And your word to light my way. You've given me the Spirit. With new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Yes, Lord. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you with every bit. Nais ko pong marinig ang tinig ninyo. Jesus, you are so good. Jesus. Yes, Lord. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you with every beat of my heart. Yes, Lord. Jesus, you are so good. Amen. Jesus, you are so good. There's nothing to fear. Yes, Lord. In your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me a confidence. Given me a confidence. Yes, Lord. And my soul is filled with peace, for you are my provider. You supply my every need. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you with every beat of my heart. One more time, come on. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you. I just want to thank you. I want to thank you, Lord. I just want to thank you with every bit of my heart. Amen. Hallelujah. Sino po dito ang kaya lumundag? Sige nga po, try nga po natin. Yan. Sino po ang kayang tumakbo? Amen. Kaya pa natin. Tama po ba? Oh, are you ready? Ready at the line, looking out to all that's ahead. When every heart confesses your name, we're pressing on towards that day. We're never gonna stop. We're never gonna stop. Hallelujah. Letting go of every mistake, throwing off the chains of restraint, and all that will remain, the passion for your name, burning as we run this race. We're never gonna stop. Come on, church! We're never gonna stop. We are running! We are running! Chasing all the more that you love. We are running.
chasing all the road that you are. We are running, 'cause all that you are is all that we want, Lord. Come on, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Come on! Sige ba, patuloy natin palakpakan ang ating Panginoong Diyos. Sige po, wag tayong mapagod. Palakpak sa ating Panginoon. Come on! One more time, ready at the line. Are you ready? Ready for the run that you want. Throwing up that's ahead. When every heart confesses your name, we're pressing on the words that say, we're never gonna stop. 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 Come on. We're never gonna stop. 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 Come on, church. We're never gonna stop. We're never gonna stop. We're never gonna stop. We are running. Come on, church. Closing all the things that you want. We are running. 'Cause all that you want is all that we are running. Hallelujah. Chasing after all that you want. We are running. 'Cause all that you want is all that we want now. Hallelujah. Come on. Oh, 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 oh. Onwards we throw towards your light. Desperate we seek to know you more and more. Further we look beyond that. To your love. To your love. Onwards. Come on. Onwards we look beyond yourself. Oh, faith, we need to know you more and more. To your love, we are running. Come on, church. Shout unto the Lord. We are running. 'Cause all that you are is all that we are running. Chasing after all that you are. We are running. It's all that you are. Come on, church. We are Running. Come on, church. Come on. Chasing after all that you want. We are running. It's all that you want. It's all that we are running. Chasing after all that you want. We are running. It's all that you want. It's all that we want. It's all that you want. It's all that we want now. One more time. Come on. 'Cause all that you want is all that we want, Lord. Hallelujah. Oh, we praise your name, Jesus. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. Pwede pa po ba natin bigyan ng malakas na palakpak at pagsigaw ang ating Panginoon? Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Oh, we praise your name. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y makakaupo na sa oras na to. Grabe energy ni Kuya Arnold. Ang hirap sabayan. Ayan. Sige po, lingon-lingon po kayo. Baka meron pa po kayong
kahit 3 lang po na pwede i-fist bump, yung hindi nyo po masyadong nakakasama, nakikita, kamustahan. Sige po. Good evening po sa lahat. Welcome po sa ating pangalawang Faith Night po. Yan, yes. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon kasi nakarating po tayo dito ng safe. Nang wala pong missiles, nang wala pong mga... Di ba po? At wala pong masasamang tao na pumipigil sa atin para magpurit, magpasalamat at gawin ng gawain na ito, ang pananalangin po. Yun naman po talaga yung pinaka-importante po sa atin. At dapat po mas lalo pa tayo nagiging mapanalanginin kasi nagiging shaky po ang Pilipinas. Di ba po? Napakamahal na po ng gas. Sobra, 1 litro. At apektado na po lahat sa mga transactions po. Di ba po? Kailangan na nagiging mas mapanalanginin pa po tayo. At parang ini-implement na rin po yung 4-day work sa government kung nababalitaan nyo po. Di ba po? Kasi nga po, dahil dun sa pagtaas ng mga oil, yung mga sa transportation po, di ba po? Meron po tayong mga kamag-anak o mga kakilala na nasa ibang bansa na gusto na rin po sanang umuwi. Kaya lang, opo, hindi po makauwi. Yan. Dahil okay pa naman daw yung sitwasyon, sabi nila. Ayan. Pero hindi po dapat po tayo tumigil sa pananalangin. Sige po. Let's not stop praying and let's pray pa more. Makakarinig po tayo ng salita po. Through Pastor Aki po. Nakakailang post ako. Kayo rin naman, like, birthday pa rin kayo ng birthday. Greet kayo ng greet doon. Tuloy, heart ako ng heart. Okay na yung minsan kayo buhat. Tuloy, ina-heart ko lahat. Anyway, yeah. Thank you po. Pledge ko po to kay Lord na ako mag-faith night buong buwan. Yeah. Let's open our Bible sa 2 Timothy 1-7 sa Tagalog po. Ikalawang Timoteo, 2:2. Okay. 2 Timothy 2:1-7. Do we have it on screen? MBB tag ako. Okay. 2 Timothy 2:1-7. Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay pagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Hindi maaaring gantimpalaan ng isang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa mga alituntunin. Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat unang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Isipin mo mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat na ito. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa po ng kanyang salita. Okay po, ating serye po for the month of March, Faith Night po, I Fight the Good Fight. Sa mga mahilig po sa K-drama, anong senyas nila pag sinasabing fighting? Dalawang kamay yung gaganon sila. Fighting! Ganon. Okay? Fight the good fight. Okay? Ibig po sabihin nito, ipaglaban mo ng patuloy ang pananampalatayang nasimulan mo na sa Panginoon. Okay, so napansin nyo po, last time, I hope that you remember what he talked about last Wednesday, what Paul was saying sa disciple niya si Timothy, ano daw doon? Be strong, magpakatatag. Tinanong pa natin kung sino sa atin yung nagsi-CAT. So nag-recall kayo ng mga panahon na kayo'y COCC.
Siguro hindi naman ito napapanood nung dating may crush sa akin sa high school. May crush siya sa akin. Pero parang may crush ako sa kanya pag naka-COCC uniform lang. Pag hindi, ayoko na. Kasi parang ang ganda ng kasi medyo pagka BO-BO po. Kasi BO-BO bright. Kaya parang hindi ko siya type. Pero pag nakasuot na siyang gano'n, tapos nagli-lead na siya, pwede parang gano'n. Pero alam niyo po yung iba, no? Parang very strong sila. And of course, may analogy ulit tayong pagbaaralan na galing din po dun sa same chapter na yon at iniisa-isa lang ho natin. Ang susunod naman po ay isang manlalaro. Ang topic ho natin ngayon, last time ay be strong, ngayon naman ay be focused. Okay, be focused. Sa mga nagkakamera dito, alam nyo yan. Okay, yung may lens. Kasi ginaganon-ganon para mag-focus. Okay. Ang isang athlete ay may goal. Ang tanong lang, sino sa inyo dito, nung high school kayo, elementary kayo, or college kayo naging isang mananakbo sa eskwelahan? Taas ng kamay. Meron ba dito? Oo. Kuya Arnold, talaga? Elementary? Okay. Ano ka? Yung sprint lang, mabilisan o mahaba? Mabilisan lang. Mas sprint lang. Iba kasi marathon Endurance yun no? Okay. Sino dito somehow hindi mananakbo? Lumaro kayo, volleyball or basketball. Taas ang kamay. Ayan. Okay. Volleyball. Okay. Okay. Patintero. Wala yatang official yun Mga badminton, nung panahon nyo, uso na ba yun? Ay, uso na ba yun? Talaga, uso na yun. Swimming. Nag-swimming class. Wala. Walang mga medal yung Chinese garter. Oo. Pero sa mga mananakbo natin, ang pinakasikat ay si Lydia De Vega. Isa pa. Elma Muros. Sige, tama yan. Yung may hawak na stick na napakahabang kawayan. Sino yan? Si EJ. Si EJ. Yan. Grabe po talaga yun. Grabe, grabe po talaga. Ang galing-galing niya. Siyempre, sa lahat ng manlalaro, lagi yang may goal. Lagi siyang tumitingin sa ano bang mangyayari sa akin. Sa standing ko, record-breaking sa sarili ko. Kung running yun, yung goal na finish line. So lahat may goal. Wala namang naglalaro na walang goal. Kaya may Pastoral Olympics po kami sa April 1. You are invited to watch. Lapit-lapit lang naman po. I think ililibre na nila kasi bayad na natin yung buong court. Importante lang, kilala yung papasok. Okay? So, maglalaro siyempre magkaka-goal yan. Divided by 4 teams ho lahat ng pastor. So, maglalaban sa basketball, volleyball, ganyan, kung ano-ano. Siyempre, mag-go-goal yan. Kasi somehow may prize naman yan. Tsaka yung prestige ba, na parang, wow, nanalo kami, ganun. Imi-mix naman namin sila Hindi naman magkakasama yung isang division lang. So, magkakakilala din sila, magkakatulungan. So, may goal. Kaya kailangan maging focus sila. So, paano ka magiging focus kung hindi mo alam yung pwedeng maging distraction? Sa isang manlalaro, pag ikaw ay nandun ka na sa starting line, alam mo na dapat sa training pa lang, nung pagsali mo pa lang, alam mo na hindi pwede basta-basta lang sasali ka doon, tapos binasted ka pala, so sama ng loob mo, dadalin mo yung pagiging busted mo sa starting line, madidistract ka na. Kapag iniinda mo, kung ano man yung nararamdaman mo pa sa isip mo, sa katawan mo, pag na-distract ka doon, hindi ka na talaga mapakapunta sa goal mo ng maayos. Okay? So, marami pong kailangan awareness ang lahat ng manlalaro at atleta na maging aware sa mga distractions para maabot mo yung goal. Okay? Dalawang klase. Okay? Dalawang klase. Isa, yung athlete. Sige, okay na tayo. Sa athlete na tayo. Ayan, tawag dyan ay isang atleta, especially a runner. Okay? Diyan po kinumpara ni Apostle Paul ang tayo bilang citizens ng kingdom. So, hindi lang pala kinocompare tayo na maging matatag bilang sundalo, kundi maging focused bilang atleta, maging disiplinado. Okay.
Ano po yung una mo ng distraction? Yung internal distractions. Ang mga internal distractions ay hinaharap ng isang atleta na siya lang nakakaalam. Kasi nandito lang sa loob lahat. Nasa isip niya lang. Kaya lahat ng nararamdaman niya. Thinking too much. Thinking too much. So marami po tayong pwedeng banggitin na mga distractions na nandito lang. So habang nagsasabi po ako, pwede nyo rin isipin yung sarili nyo, oo nga, ano nga yung nakaka-distract sa akin? Ano yung nakakawala ng focus? Ano yung nagpapadiskaril sa akin? Kasi dapat, yung takbo ko pag ganun straight, bakit ba ako gumaganon? Bakit ba ako gumaganon? Ano yun? Ano nangyayari? Okay? So, kailangan mo muna isipin yung internal distractions. Okay, sample po. Yung self-doubt na tinatawag. Self-doubt. Nagdududa ka sa sarili mo mismo. Parang di ko yata kaya. Di ba? Parang ganon. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Tatayo ka sa stage, hindi ko kaya. May kausap ako kagabi na Bible study ko dati. Yung anak daw niya, volunteer sa stage. Siya daw yung natatakot, siya daw yung nahihiya. Kasi volunteer. Sabi ko sa kanya, ano ka ba? Problema yun na maraming magulang na nahihiya yung anak mo magbo-volunteer. Baka daw kung ano sabihin ng ibang tao, okay lang yun. Hindi nga siya distracted. Imagine mo kahit na anong mangyari, pupunta siya sa stage. Nagbo-volunteer daw talaga, kakanta pa. Ganon. Lalaki po doon. Tapos, gusto niya mag-vet-med, veterinary medicine. Nag-o-offer lang daw na klase ng college course ay sa Laguna, Los Baños na UP, tsaka dito yata sa Malabon. Yan. So, yung iba ay malalayo na. So, kinuha pa rin, pinabayaan. Pinabayaan siya. Medyo may konting special need yung bata. Lalaki po. Pogi po yun eh. Tapos, ayaw na niya. So, nadiskaril na siya. Nadiskaril na agad siya. Biglang sinabi niya, gusto na lang niya mag-artista. Ayaw na kasi pogi siya. Okay, pogi po siya. Okay. So, tuloy nalilito yung magulang ko nung gagawin. Anyway, sige po. So, self-doubt, yung hindi ko kaya, siya kaya niya, pero biglang bumigay later on. Kasi siguro marami ng bully dun sa school. Ano pa? Pag nag-iisip ka, lagi ng mga past mistake mo. Isipin mo yan. You're thinking much about your past mistake. Nagkamali ako. Bumigay ako. Naku, sana hindi ganun ang naging desisyon ko. Kung maibabalik ko lang. Di ba? Kung maibabalik ko lang, kaya lang parang huli na. Nangyari na. Sorry na lang. So parang kahit na siguro pinatawad mo na yung sarili mo or pinatawad ka na ibang tao, pero umuukil-kil yun sa iyong isip. Okay? Kasi nagkamali ka nung nakaraan. Okay? Ano pa po? Nag-worry ka sa magiging future performance mo. Naku, laban ko na next week, ganun. Naku, kalaban ko si ano. Naku, parang hindi ko yata kayang kalabanin siya. Paano? Okay. Anong gagawin ko? Pag nagkamali ako dito, mapapagalitan ako ng nanay ko. Pag hindi ko ito natapos, naku, lagot ako kay tatay. Pag hindi ako nakagraduate, yung mga nanay natin, pag hindi ko ito nalabahan, ano na lang sasabihin? Pag hindi masarap yung ulam na niluto ko, ano na lang gagawin? Ganon. So, mag-iisip ka na, fast forward ka na. Nagwo-worry ka sa ganon. Ano pa yung distraction? Mas nagfo-focus ka sa statistics. Okay. Pag isang manlalaro, ang ilan na ba ako? Anong seed ko na? Pag sinasabi, yung seed, yung ranking. Ano kaya ang score? Okay, malalaman natin yan sa Pastoral Olympics. Pag masyado Pastora, ano na ang score namin? Pastora, pag nagano na sa akin, alam ko na yon. Okay, so yung nagfo-focus ka more sa numbers, sa statistics. Kaya parang di ba, yung pera mo, kulang, parang laging kulang. So parang ganon, ang iniisip mo lagi yung figures, yung statistics ba? Kulang to, sapat to, pero ito hindi aabot. Naku, yung grade ko, 79, parang hindi aabot. Naku, hindi na ako magiging scholar. Okay, so maraming ganon. Ano pa?
getting frustrated after a mistake. Okay, nagkamali ka dun sa takbo mo. Nadulas ka, pag-hurdle mo, nalaglag ka, yung mga ganyan. May, parang natipalok ka, or nag-cramps ka. Basta maraming mistakes na ginagawa mo right after a game, or even in the middle of a game. So, frustrated ka. So, kung natapos mo sana yon, okay sana yung score. Dahil sa'yo, nagkagulo-gulo yung score ninyo. Okay. So, nanghihinayang ka. Negative self-talk and self-criticism. I'm a loser. I cannot make it. I'm slow. Ang hirap. Ganun lagi, lumalabas sa bibig. Okay? Tapos magko-compare ka pa sa iba. So, sobrang distracted mo. Buti pa sila, ang ganda ng uniform nila. Naku, siguro laging pinapakain yung team nila. Kami, mahirap lang kami. Ganun ba? Yung mga classmate namin na dati wala namang kaalam-alam at medyo BO-BO sa klase, sila pa yung mayayaman ngayon. May Rolls Royce, may ganun. Yung parang sila pa yung ganun. Samantala ikaw, nagsipag ka, ganun, so magko-compare ka. Bakit sila yung journey nila parang ang ganda kaysa sa'yo? Okay, so yun yung mga lahat ng overthinking, negative, worrying, no? At thinking about what others may say about you. Yung sobra kang nag-iisip ng image mo, sabihin nila, nakakaya naman. Yung ganun ba, lagi na lang yun yung nasa isip. Baka baka sabihin nila, mali-mali yung sinasabi ko. Baka, lagi kang ganun. So, you are so distracted at lahat yan nasa isip mo lang, ikaw yan na nag-iisip na yan. Anybody who can relate? Yes? Yes or not? Yeah. Kahit saang larangan yan, kahit marami ka nang natapos sa buhay, maano ka pa rin eh. Madidistract ka pa rin kasi nga, bakit sila, ganun sila, ang gagaling nila. Ingit na ingit ako sa mga ang gagaling mag-joke sa Foursquare family. Sobrang pag nagkwento sila, grabe ang galing nila. Simple lang sila, magbabato lang ng ganun. Tapos tawan-tawa na lahat. May tinatawag kami pastor dyan sa Bisaya, sa Mindanao. Si attorney Buddy. Pag nagsalita si attorney, tatawa ka talaga. Hindi ka nakakatawa talaga siya. Nakakabilib yung ganun. And parang iniisip mo sa sarili mo, ay, bentang-benta, no, saya. Parang yung attention nasa kanya, parang believe sa kanya lahat, ganun. Again, these are all internal distractions. Paano makaka-focus ang isang manlalaro, isang atleta, kung marami na siyang iniisip, hindi pa nga siya nagsisimula sa starting point niya, ang dami na niyang naiisip. Kaya hindi makarating-rating sa goal, hindi makakuha-kuha ng prize, kasi dito pa lang sa starting line, loser na. Internal distractions pa yon. Paano naman yung mga external distractions? Mas marami pa to. Sige. Ang external distractions ay yun namang sinasabi ng ibang tao. Kung anong ginagawa ng ibang tao sa'yo. Okay? Thinking about what, ano na po yan? External distractions. Halimbawa, ikaw ay naglalaro, nagbabasketball, nagbabalibol, tatakbo, whatever, no, gagawin mong sports. Tapos, mangangantsaw. Okay? Pag may bad calls, naranasan namin to sa UFM na mali yung tawag kasi yung youth lang yung nag-lead ng naging referee ng volleyball. So itong mga UFM talagang ginaganon yung youth referee, talagang nilulusob. Di napapakamot na lang yung kasi sabi ko doon sa pastor nung oy, yung member mo yung member mo ang tanda-tanda na pinapatulan tong bata. Kasi bad call daw, bad call. Okay? Pati sa basketball, mayroon silang sinasabing bad call yung referee. Sana palitan na lang yung referee. Parang ganon. So, ito po, external distractions. Halimbawa, yung coach. Kasi palpak yung ginagawa mo. Ano ba yan? Nabibitawan yung bola, yung mga ganon. Ano ba yan? Hindi tinira, hindi nag-usap, mga ganon. So, parang yung coach,
Pwede yun, yung coach na medyo matapang-tapang na coach, sasabihin talaga siya, ano ba? Tapos mga senyasan niya, mga senyasan na naiinis, harang ganon. Okay, so these are external distractions. So ikaw naman, nako-conscious ka na tuloy kasi si coach nakabantay, si coach nakabantay. Okay? O kaya naman, parang pangit yung playing conditions sa labas, yung weather. Pag sanay ka sa init, sa laro, pag pumunta ka sa snow, grabe, ang adjustment mo. Pag may iba ng playing conditions, ikaw naman, pag sanay na sanay sa malamig na conditions, sa may mga snowy part, winter lagi, pag pumunta sa Pilipinas, baka isang round pa lang, bibigay na sa sobrang init sa Pilipinas. So, pwedeng external distraction yon. So, hindi makapagpatuloy kasi nga iba yung pakiramdam. Tapos, maraming tao na nagdi-distract. May sisigaw, ganyan. Okay. So, these are external distractions pulling your attention away. Dapat nakafocus ka sa game, dapat makafocus ka sa goal, marating mo, manalo kayo, lumamang ka, parang ganon. Pero dahil may external distractions, they pull you away dun sa present moment. Ito na yung kalagayan ko, ito na. Nandito na ako, nakasteady na ako, nakaposition na ako. Pero biglang, may biglang ganon. May mga tinig sa kabaliw at kanan, sa kung saan, anong nangyayari. So parang they pull you away from the present para hindi mo magawa yung dapat mong i-accomplish. Nagtitrigger po yung mga distractions na yon para hindi mo magawa yung dapat mo magawa. That's outside of yourself. Okay? Halimbawa, magaling ka masyado sa team na yan, tapos may kasama kang hindi masyado magaling. Ano nangyayari sa'yo? Nadidistract ka rin. Kasi hindi mo magawa yung play na dapat na play. Ano ba yan? Parang naiinis ka rin sa ibang tao na hindi nakakatulong. Tapos yung mga trash talking from sa mga kalaban, talagang nagbubu sila, boo, boo, ganon, yung ganyan, nakaka-distract po yun. Ano ba yan? Sayang naman, palitan na yan. Labas na yan. Ganonin, di ba? Mga loud fans or crowd noise. Lalo na ho nitong tennis po ni Alex Ayala, sobrang active ng Pinoy watchers ni Ayala. Sino ho sumusunod sa storya? Taas ang kamay, sundan nyo ho. Sundan nyo. Oo, si Alex Ayala. Ang cute na mukha niya, ang cute ng kulay ng balat niya, ang kinis niya, ganun. Pero naka-base siya sa Amerika, pero Pinoy na Pinoy siya. Grabe, grabe po. As in, grabe. May explain ko lalo. Distraction din externally kapag yung magulang mo nasa audience. Kasi nakatanaw sa performance mo. So external distraction din. Ano kayang sasabihin ng tatay? Dapat ma-perfect ko ba to? Dapat yung mga yung friends, kakantsawan ka after the game. Yung jowa na lagi kayong magkasama. Okay, external po yun. Okay, nagugulo yung focus mo. Naalala mo yung romantic times nyo, imbis na maglaro ka. Diba kasi nakikita mo. Yung scoreboard, parang pwede siyang maging external distraction kasi nakikita mo yung data, yung figures. Okay? Nakikita mo yung may natalisod na ibang tao. Nakikita natin yung mga nagbardagulan sa basketball. Ganun. May naghagis ng mineral water sa court. Mga ganyan. External pressure sa mga coaches, sa parents, at kung sino-sino pa. Kahit na internal yung distraction, kahit panglabas yung distraction, kailangan nating i-address. Kung gusto mong makarating sa goal, kung gusto mo to finish well, kung gusto mo ng prize, you have to fight the good fight, okay? And address the distractions and follow rules, okay? Kasi pag na-distract ka, nag-off the lane ka, gano'n, nawala ka sa lane, na stepping on the line ka or something, basta mga ganun bagay. Pag hindi mo sinunod yung rules, may rules pa nga yan, kailangan talagang kakamayan mo yung referee, mga ganun, hindi ka pwede magdabog-dabog sa court, mga ganyan.
So pag hindi mo sinunod yun, disqualified. Kasi doon pa lang, hindi ka pa nagsisimula, disqualified ka na agad. So, hindi pwedeng hindi i-address ang mga distractions. I'll give you a better example kay Alex Ayala. Okay? Yan po si Alex Ayala. Sabi ko sa iyo, cute niya. Yan, cute yan siya. Cute na mukha niya, ganyan. Batang-bata pa. Sa lawn tennis po siya, lawn tennis. Kitang-kita mo how focused she is. Ilang beses siya nag-advantage yung kalaban para sa match point. Pag sinabi pong match point, ito na huy magdi-decide para dun sa point. Marami pa po kasing, sunod-sunod para mag-point kay sa tennis. Lagi na lang siya na parang may advantage na yung kalaban, mamaya mababawi niya, may advantage na siya. Tapos mamaya ma-advantage na naman to isa. Hanggang finally, di ba? Kumbaga sa nakakatakot din. Kasi parang on your toes ka kasi baka magkamali, match point na. Kumbaga may point na, ganun. Minsan yung point na yun, kumbaga, kunyari, 6-all, parang ganun. Kumbaga, isang point na lang kasi maglalamang na yung kalaban. Parang ganun. So siya po, kung tutuusin, yung laban niya sa tennis, ngayon lang siya nakilala halos. Okay, ngayon lang siya nakilala. Usually, yung mga laro na pinapasukan niya ay wala naman talagang audience dapat. Hindi kasi sikat. Simple lang, ganun. Parang wala namang ranking kasi siya. Parang ganun. Dahil dun sa Pinoy, na hindi naging distraction sa kanya. Kasi sumuporta sila kay Ayala, kay Alex. Sumuporta sila na tuwing maglalaro siya, nandun sila lagi. Dala-dala yung Philippine flag. Sobrang, ang ingay-ingay nga, kaya nagreklamo yung isang kalaban kasi ang ingay raw. Kasi nadidistract yung kalaban Kasi siyempre, mag-serve na siya, ang ingay. Kaya pinasabi niya sa referee na patahimikin kasi nadidistract siya. Totoo naman, ingay naman talaga ng mga Pinoy Dapat marunong kang tsumempo kung kailan ka iingay, ganun. Parang, huwag mo i-distract kasi unfair din naman yon, di ba? Dapat fair din. Kasi let's follow rules, kumbaga. Okay. So si Alex, ang ganda lang niya kasi very focused siya. Hindi siya nagpapa-apekto kung sisigaw yung crowd o hindi sisigaw yung crowd. Parang mukhang natatalo na siya. Yung parang matatalo na siya pero focus siya pa rin kung anong gagawin kong style para ma-hit ko yun. Yung ganun siya ka-focus. Hindi siya distracted. Basta kapag tumira siya, parang nagkamali siya, parang sige lang, parang alam mo yung gesture niya na parang sige lang, tuloy lang. Nakatutok pa rin siya sa tama at dapat niyang gawin sa moment na yun. So both internally and externally, hindi siya distracted. So what happened? Dahil hindi siya nagpapadistract. Okay, although may boyfriend siya, hindi siya nagpapadistract sa boyfriend. Nandun yung parents niya lagi, hindi siya distracted. In fact, inspired siya. Nandun yung parents niya. Sa World Tennis Association in 2020, wala pa siya sa top 1,000 during the Pero siya ho ang naka-break ng record na unang Pinay to break into the top 100 sa World Tennis. Siya lang ho yung Pinay. Okay? Ang rank niya ay 75, number 75 in 2025, last year. Tapos as of March 2, ito lang, fresh na fresh, number 32 na po siya. Ibig sabihin, ganun kabilis yung kanyang pagganon. Sobrang nasa shock yung iba, worldwide, anong meron dito kay Alex Ayala? Bakit niya yung mga nagcha-champion na natatalo niya? Kasi she was so focused. Bata pa siya pero focused na siya. Kaya parang siya rin siguro nagugulat sa sarili niya kasi talagang ang galing ng mga drop ng mga balls niya, ganyan. Basta, sabi nga lang, may pectus yung niya yung mga tira niya, ganyan. Anyway, hindi pa yun. Hindi pa yun. Masururin siya. Hindi siya reklamador. Hindi tinitake advantage yung kasikatan niya. Tuloy lang nagpapatrain sa Rafa Nadal Academy.
yung ano po, dati pong tennis player, at sa kanyang coach na si Joanne Bosch. Hindi siya nagpapadistract kahit marami nang siyang fans na lagi nakapila. Focus pa rin siya. Pipirma ng may joy pa rin yun, ganun. At maraming TV stations nag-interview sa kanya, pero dun sa mga TV programs na yon nilalait siya. Parang nilalait siya na parang, sino ka? Parang kakasimula mo lang dito. Parang ang intention ng TV, ano talaga, parang medyo siya, i-bash siya, ganun. Pero ang galing niya sumagot, very focused siya. Hindi siya nang-aaway, pero very focused siya na sumagot. Alam niya kasi yung ginagawa niya tama. Ano pa? Hindi lang yun. Yung goal na yun, hindi ito nagbigay lang ng glory sa kanya. Anong ginagawa niya? Yung mga pinapalalunan niya, dinodonate niya sa mga maraming bata, may scholarship siya, sa mga pagpapaaral, nagpapatayo ng mga table tennis na basta yung mga gymnasium, mga ganyan. Talagang it's a worthy cause na ginagawa. Bata pa to ha, pero alam na niya kung siya na yung direction niya. Ang goal lagi ng isang atleta ay marating ang dapat gawin sa anumang larangan na sinalihan niya. Alam niya na hindi siya mananalo if she breaks the contest rules. Kahit napakagaling na isang tao sa larangan na yun, kapag siya ay na-distract at hindi sumunod sa rules, siya po ay madidisqualify, hindi na niya marireceive yung trophy na yun or medalya na gusto niya. So let's compare ourselves. So, ang haba na sinabi ko tungkol dito. Pero gusto kong paliwanag sa inyo na ganun ang inaasahan sa atin bilang citizen of the kingdom. Kung gusto mo talaga marating yung goal, be focused. Focused. Yung internal distractions, na binanggit ko kanina mga sample, minsan gawa yan ng kaaway para patigilin ka. Pero ano sabi nung kanta natin? We're not gonna stop. Pipigilan ka niyan. Pipigilan ka niya. Okay, kung hindi man kanya pipigilan, hahayaan ka na lang niya na busy-busy ka. Okay? Para ang tingin, ang distraction, ang church. Yung trabaho niya, dire-diretso sa doon, ang distraction sa akin, simbahan. O, ang gagawin ng diablo, papayagan ka lang na, papaypayan pa niya yung ganun. Na parang distraction ng church. Sakit ng ulo ko Hindi ko kaya mag-church. Pero pagpasok yan, kahit masakit ang ulo, papasok ka na yan sa trabaho kasi mamaminus na ng sweldo. So, nagbabaligtad yung distraction, Okay. Kaya kailangan natin maging focus. At let's follow the rules na siniset ng Panginoon para sa atin. Okay. So, bilang tagasunod po ni Kristo, maraming instructions ang Diyos sa kanyang salita na kailangan nating sundin. Madaling sundin ang mga ito kung mahal natin ang Panginoon. Amen po. Biblical po yun. Kung mahal mo ang Panginoon, ang mga utos niya, madali lang sundin. Kung nais natin ng trophy mula sa Diyos, quote-unquote, sundin natin siya kahit tila minsan mahirap sundin yung utos niya. Okay? Kaya nga po, next slide, it takes faith to finish the race with grace. Okay? It takes faith to finish the race with grace. Yung hanggang sa dulo, wow, ang ganda mo pa rin. Hindi kayong parang mukhang lugmok na dun sa finish line, parang bagsak na bagsak. It really takes faith. Kaya po faith night ngayon, kailangan ho natin talaga manindigan, manampalataya sa Panginoon. At maging focus, Lord, sige nga, ano bang pinagagawa mo talaga sa akin? Nawa, hindi ako ma-distract. Dadating ka na, tapos nadidistract pa ako. Kung kailan ka malapit dumating, tsaka pa ako nadidistract. Katulad ni Timothy, mahaba-haba pa ang journey niya sa paglilingkod dahil bata pa siya. Between 30 or 40, although matanda na po yun, pero bata pa compared to the others. Marami pa sa atin mahaba ang takbuhin. Taas ang kamay na parang mahaba pa yung takbuhin nyo. Feeling young, di ba? Yung loloobin ni Lord po, no? Ay iba naman sa atin ay nasa twilight season na. Discussion natin yan sa SPC. Sino twilight na?
70s, 80s. Pero kahit 70, 80, may takbuhin pa rin. Slow motion lang. Yan. Medyo slow-mo lang, pero takbuhin pa rin yun. Kaya nga, naglalakad na nga lang. Kaya, tumutok ka sa iyong takbuhin. Pakisabi sa katabi mo. Okay. Sundin nyo na yung pangalawa. Ipako ang iyong paningin sa Diyos. Kung ministry ang pinag-uusapan, ang dami pong distraction sa mga pastor. Ang dami yung distraction sa amin. Kasi may bashing din sa amin. Merong politika rin sa amin. Ganun. Na nakakapanlambot din. Ganun. Sa maraming pastor na under our care, yun lang ang kaya kong sabihin. Siyempre, maraming distractions kasi wala silang enough money. Wala sila enough money para mag-survive dun sa ministry. Pero alam niyo yung mga focus doon, hanggang ngayon nagpapatuloy. Nagpapatuloy sila. Masaya pa rin sila, nagkikwento pa rin sila kung ano yung nangyayari sa field, ganun. Meron naman distracted kasi may nangyayari minsan sa pamilya. May mga anak, nagiging anak sila mismo. Yung pastor, nagkakaroon na anak na nasa LGBTQ community. So parang torn sila between being parents and being pastors. Kasi being parents, gusto mong mahalin pa sila. Nang siyempre, kasi anak mo yun. Kasi kahit na LGBTQ ba. Pero bilang pastor, teka lang, may standard si Lord. Paano ba to? So hirap na hirap po. Meron isang pastor, umalis na sa Foursquare. Kasi medyo ina-admonish natin kasi sinisipa niya yung anak niya dahil LGBTQ. As in, sinisipa niya, binubugbog niya ba, in short. Ganun. Pagpakalalaki ka! Ganun. Gaganunin siya. May ganun. May isang pastor na parang ganun din sa kabila namang banda. Kung isa ay lalaking gusto maging babae, ito na may babae na lalaki naman. So, wala na rin sa Foursquare. Okay. Hindi natin pinapaalis yun, silang kusang umaalis. Oo, ha? Yung anak niya, LGBTQ din, kabilang banda. At mismo dun sa church, yung karelasyon. Sabi ko, ang hirap na ito ah. Parang hirap. Tapos, pastor ka, no? Nakaka-distract kaya yun sa ministry. Baka ang magiging decision mo na, mag-quit na lang ako kasi nakakahiya. Di ba nakakahiya? Ayusin mo muna yung pamilya mo. Parang ganun siguro yung sasabihin. Iba, ayusin mo muna. Pero siyempre, magulang ka, mamahalin mo pa rin yun, di ba? Papakitaan mo pa rin ng, di ba? So, wala akong sasabing solusyon sa ganun. Sinasabi ko lang ho na, bilang lingkod ng Diyos, marami ring distractions. Maraming pwedeng magpahinto para hindi na lang mag-start sa starting line, quit na lang, bye-bye. Parang maraming pwedeng ganun mangyari. Meron na rin ganon. Pero meron naman na parang, kahit na parang hirap na hirap, pero nagpatuloy pa rin. At hanggang ngayon, faithfully, at nakakatuwa pag nakikita namin sila sa convention, nakaka-receive ng 25-year award, pero alam namin na may pinagdaanan tong pastor na to, may naging problema sa sakit for a long time. Tapos may makaka-receive pa ng 50 years in the ministry. Ala, grabe, paano nila natatagalan yung 50 years? Yung minsan pinaparetire na, ayaw pa mag-retire. Yun naman gusto mag-retire, parang ayaw nila pa-retire rin. Parang gano'n. Basta gano'n. Parang grabe, ang galing nila, parang grabe. Tapos gusto pa mag-church plant after. Gano'n. Halos nagdidiskusyon na, parang nagkakaanuhan na yung mga pastor dun within the kasi nga hindi niya sinusunod yung rules kasi 70 years old na siya. Tapos nagmi-ministry pa rin. Ibig sabihin, ganun ka-focus yung pastor na yun na alam ko walang retirement sa ministry. Sabi niyo gano'n. Bakit niyo ba pinipigilan bakit niyo ako pinipigilan mag-minister? Kahit 70 na ako, ganun ang panlaban niya. Kasi he's so focused na hanggang to his last breath, naglilingkod ako sa Diyos. Oo nga, pastora, bakit nga ba ganun ang stand ng Foursquare? Tinatanggal lang ho sa kanila ay yung posisyon, hindi po yung ministry. Ministry will be forever until the Lord comes.
Pero yung position ho, kasi medyo may edad ka na, hindi mo na makakaya. Kasi magmamanage ka na isang church, siyempre makakalimutin ka na, hindi mo na alam yung mga modern na approach, ganun. Kaya po, kailangan na rin palitan. Pero pwede ka pa rin mag-church plant ng isang maliit na church para at least yung manageable. Okay, so hindi po pinipigilan. Okay, let me end with this. So, tumutok tayo sa ating takbuhin, ipako natin ang ating paningin sa Diyos. Marami sa atin nag-testify na nakaraan ng 2025 na ating Shalom Journey with God. Salamat sa Diyos. Ngunit pagpasok pa lamang ng 2026, alam ko may challenges na rin agad sa iba sa atin. Hindi maramdaman ang pagkilos ng kaharian ng Diyos, nanghihina agad, hindi pa man din tapos ang first quarter. Pero be focused. Okay? Be focused. Titigan nyo nga katabi nyo, be focused. Nakaabang ho ang Panginoon sa finish line. Jesus is at the finish line. Hindi lang trophy ang award natin, si Jesus mismo ang ating reward. So be focused. May tangan-tangan siyang gantimpala. Okay? Maging mabuti tayong atleta. Ayan. Next slide. Reflect muna po tayo ng konti lang. Pwede bang dyan lang sa katabi po ninyo? Katabi lang, 2 tao lamang po. Sa mga nasa online po, kung may katabi po kayo, you can reflect on this. Ano-ano ang nagiging dahilan na tila mabagal ang progreso ng takbuhing espiritual ng ating buhay? Kumustahin natin na isa't isa. Umamin po tayo, ito yung distraction ko, kaya hindi ako makausad. Ang bagal-bagal ko sa growth. Nakakaingit yung iba, grow ng grow. Pero ako, hindi. Yan. Ano pong distraction? Sige, let's talk about it first. Nakakapagsalita na po ba lahat?
To be continued po tayo next Wednesday. Sarap na kwentuhan po yan. Sa mga tapos na po, let's all stand together po. Can we just stay here in the middle? Para makafocus po tayo. Walang distractions. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's sing this song. And let's fix our eyes on Jesus. Okay? Ano man yung distractions nyo ngayon, we will let go of them na nag-entangle sa atin para pinipigilan tayong tumakbo. And then we'll focus on Jesus. We'll fix our eyes on Jesus. Sige po. Your eyes on the sparrow, and your hand it comforts me from the ends of the earth to the depths of my heart. Let your mercy and strength be seen. You call me to your purpose, as angels understand. For your glory, may you draw men, as your love and grace demand. And I will run to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit. Yes, we will obey the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live the glory of your grace. And I will run to you till your words of truth. Yes, Lord. Not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. Once again, congregation, let this be your prayer sa Panginoon. Yes, I will run to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run
I will run the race. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the Let me live in the glory. Oh, let me live in the glory. Oh, let me live in the glory of your grace. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Ito po ang aming deklarasyon po, Panginoon. Let's talk to Jesus. Sabihin mo sa Kanya yan. Sabihin mo sa Kanya yan. Lord, yes, I will run the race. And let me po, Panginoon, remove all entanglements, all distractions po sa sarili ko. Hindi ko papansinin yung sasabihin ng ibang tao. I will run the race. I will obey your voice, Lord. Not by my own lakas, Lord. Hindi lang yung sarili ko lang galing, kundi po sa tulong ng iyong banal na Espiritu po, Panginoon. Salamat po, salamat po. Kung kami may parang nadudupilas, distract po, Panginoon, tutumba po pag minsan-minsan. Sinabi mo rin yon, you will pick us up again 7 times. Ibig sabihin po, kompleto. Ipipick up mo kami para makatakbo kami ulit. Kaya salamat po, O Diyos. Salamat po. Sa aming pananalangin ngayon, we will be focused, Lord, sa ano gusto mong ipapapray namin tonight. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Thank you po. You may be seated. Sige po, mag-focus na po tayo sa ating pananalangin. Sige po, gusto ko po itong tawagin si Brother June para ipanalangin po yung nagaganap pong gera. Hallelujah. Pwede po ba tayong tumayo? Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lord Jesus. Hallelujah, Yes, Lord. hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na patuloy na alam namin kumikilos dahil buhay ang aming Diyos na tinatawagan. Hallelujah. Patuloy, Lord, dinudulog namin sa gabing ito, Lord, yung nangyayaring kaguluhan o digmaan, Panginoon, sa mundo, Panginoon. Lalo na sa Israel, sa Iran, maging Lord sa US at mga kalapit na bansa, Panginoon. Ikaw nga, Lord, ang patuloy, Lord, na humipo sa bawat leader, Panginoon, ng bansang ito, Panginoon. Nawa, Lord, paunawa mo sa kanila na kayo ang Diyos na kapayapaan. Diyos na puno-puno ng pag-ibig. Kaya dalangin ko, O Diyos, na patuloy nga, Lord, nawa mabuksan ang kanilang kaisipan, bagamat ang digmaan ay nasa Biblia, Panginoon. Ngunit alam namin na ang kahabagan niyo, Panginoon, ay patuloy, Panginoon. Kaya dalangin ko, O Diyos, ang mga leader na ito, Panginoon, kayo nga, Lord, ang patuloy mangusap. Nawa, Lord, gamitin nila, Panginoon, yung kanilang kapangyarihan ayon sa kapayapaan. At pag-usapan nila, Panginoon, kung ano, Lord, yung nararapat, Panginoon. Wala pong imposible sa inyong pangalan. Wala pong imposible sa inyong pangalan. Kaya patuloy, Lord, nagpapakumbaba kami, nagsusumamo, Panginoon, na patuloy nga, Lord, yung kapangyarihan nyo ang mas manaig, Panginoon, kaysa sa kapangyarihan ng bawat leader ng bansang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat pa ng gagawin nyo. Inaalala rin namin, Panginoon, yung mga tao sa lugar na yun na ipit, Panginoon, sa digmaan. Lalo na, Lord, yung mga bata, yung mga inosente. Kayo nga, Lord, ang patuloy, Lord,
na mag-ingat sa kanila, Panginoon. Kung nasa ganun man sitwasyon, Panginoon, patuloy nga, Lord, na lingapin mo sila, Panginoon, ang inyong pag-ibig, na inyong pag-asa, Panginoon, na mayroong katapusan, Lord, yung kanilang dinaranas, Panginoon. Wala po kami magagawa, Panginoon, kundi patuloy lang kaming manalangin, Panginoon. Even, Lord, sa aming mga kababayan na nandun din, Panginoon, kayo din, Lord, ang patuloy mag-iingat sa kanila, Panginoon. Maranasan nila, Panginoon, ang iyong kamay na lagi, Lord, nakagabay sa kanila upang ingatan, Panginoon. Salamat po sa lahat po na iyong katugunan. Salamat, Panginoon, sa patuloy na kapangyarihan na ipararanas mo, Panginoon, upang magkaroon, Lord, ng kapayapaan, magkaroon, Lord, ng maayos na usapan, Panginoon, ng bawat leader ng bansang ito, Lord. At ikaw, Lord, ang patuloy, Lord, nakikilos. Nawa, Lord, sa ganito rin sitwasyon, Panginoon, mas lalong maraming lumapit sa inyong kaluluwa, Panginoon, at tumawag sa inyo na bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat po. Ayan. Sige po, upo muna po tayo. Ang next item po natin, endurance po para sa mga pagod na po. Ayun po, yung endurance po na palakasin pa po ni Lord sa bawat aspeto po ng buhay. Pangungunahan po tayo ni Pastor Reglo. Okay. Hiniling ko po ngayong gabi lahat po ng nandito sa ating kalagitnaan na nararamdaman mo yung pagod. Pagod physically, pagod dun sa problema na meron sa iyong kinakaharap. Lahat po na nagkokos sa iyo ng pagod. No po, hinihiling ko po na tumayo at tayo po yung mananalangin. Ano man yung pagod na yan, maari emotionally, pagod ka na rin. Sa relasyon, sa lahat ng mga kakilala. Okay. Tayo po yung manalangin. Taas po natin na ating kamay towards God. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Kayo po ang source ng strength, Panginoon. We can endure everything kung kapiling po namin kayo at patuloy kayong tumutugay-gay sa bawat isa sa amin. We will run only unto you, Lord. We will run unto you. Sa panon, Panginoon, nakakaramdam ang bawat isa ng pagod. Pagod physically sa ginagawa, Panginoon, especially this UFW, Lord, that we have right now. Napapagod, Panginoon, sa gawain sa bahay. Napapagod, Panginoon, sa pag-aasikaso ng dapat gawin, Panginoon, sa mga anak. Maaari iba nagtatrabaho sa mga opisina, Lord. Everything that we do, Lord, ng bawat sa pinakababayan dito, alam niyo po ang pinanggagalingan ng bawat isa. Araw-araw, Panginoon, mula pagkagising, may ginagawa ang mga kababayan, ang mga nanay narito, Lord, hanggang sa kanilang pagpikit ng mga mata, Panginoon, towards para sa buong pamilya, ang huling-huli pa rin natutulog sa pag-aasikaso ng lahat. Kaya dakilan Diyos, we come to you right now in the name of Jesus. All of us who are here, Lord, hayaan niyo po na maranasan po namin that every day we will receive the renewing of our strength na nagmumula sa inyo, Panginoon, as we continue, Lord, to be still in you. To be still, Lord, as we go on, O God, sa patuloy po namin pagkakaroon ng oras sa inyo. Meron kaming paghuhugutan, Panginoon, lakas. Araw-araw po, Panginoon. Because you are our strength. Kayo pong aming lakas po, Panginoon. At alam niyo po, dakilan Diyos, ang bawat isang narito na pinagdaraanan. Lord, oh God, we come to you in the name of Jesus. Renew our strength, Lord. Renew our strength. Panginoon, kayo po ang kumilos sa puso ng bawat isa.
that we will continue to rest upon you, Lord. Sa gitna, Panginoon, ng kapaguran, there is rest in the presence of God every day. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa pagkagising pa lamang namin sa umaga, Lord, we will rest upon your promise na kayo ang aming kasama sa araw-araw. Kaya dakilan Diyos, as you know individually the needs of your people right now, Lord, I just uphold each one of us in prayers. Kayo po ang mag-minister individually and personally, that the very words that we have heard for tonight, para po ma-endure po namin, Panginoon, anuman ang challenges, anuman ang problems, Lord, we shall endure and we will finish the race. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong papuri, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Sige po. Patuloy pa rin po ang presensya ng Panginoon. At sa sunod po nating prayer ay yung makapagpatuloy po sa discipleship hanggang sa pagdating ni Lord. Ayan. Alalahanin po natin yung mga sisi natin, yung mga inaalagaan natin, at yung mga nag-aalaga po sa atin. Yung ano natin, pangunahan po tayo ni Kuya Arnold. Praise the Lord. Tayo po, sino po yung mga care circle leader dito? Taas po yung kamay. Ayan. Pwede pong dito po tayo sa unahan at patuloy tayong manalangin para sa ating Panginoon. Doon po sa mga nakaupo, hayaan po natin na mag-utter din po tayo ng prayer para po sa kanila. At salamat po sa buhay na inyong ibinibigay sa paglilingkod ninyo sa ating Panginoon bilang care circle leader. Patuloy po tayo. Itaas po natin ang ating kamay sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Sige po, tayo magpasalamat sa ating Panginoon kasi privilege po na tayo ay makapaglingkod sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. 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 Sa pagkakataon na binibigay po ninyo sa bawat isa sa amin upang maging isang leader ng care circle, O God. Salamat, Lord, sa pagkakataon na ito na ibinibigay po ninyo sa amin. And Lord, dalangin po namin, patuloy po na pagpalain po ninyo ang bawat isa, Panginoon. Kayo higit na nakakakilala at nakakaalam ng lahat ng nararanasan po ng bawat leader na ito, O God. Dalangin po namin, Panginoon, patuloy niyo po silang bigyan ng encouragement, Lord. Kasi sa pamamagitan po nito, kahit mahirap, kahit maraming mga pagsubok na kinakaharap o nararanasan, dahil sa inyo, Panginoon, makakapagpatuloy ang bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord, sa lakas na patuloy ninyong sinusupply sa bawat isa, Panginoon, lalo na sa panahon ng panghihina. Salamat, Lord, sa kalakasan, maging ng physical, ng spiritual, Lord, maging emotional, Lord. Salamat sa kalakasan na ibinibigay ninyo sa bawat isa, Panginoon, sa kanilang pag-handle, Lord, ng care circle. Lord, salamat po sa patuloy na pagtulong ninyo sa bawat isa. And ang dalangin po namin, Panginoon, sa mga kapatid naming ito, patuloy nyo silang bigyan ng kalakasan ng kanila pong pananampalataya, O Diyos, na sa tuwing magkakaroon sila ng care circle, Panginoon, sa pamamagitan, Lord, ng mga patotoo, ng mga sinishare ng kanilang mga members, O God, sila rin, Lord, ay lumakas, Panginoon, sa kanila pong pananampalataya. And Lord, patuloy niyong gamitin ang buhay ng bawat isa upang sa kanilang pag-handle ng care circle, Lord, patuloy na magkaroon o makahugot ng lakas ang bawat miyembro mula sa kanila, Panginoon, upang sila'y makapagpatuloy sa kanilang pananampalataya. Lord, I am praying right now sa buhay ng bawat isa na naririto, Panginoon, na patuloy na maging pagpapala ang buhay ng bawat isa para sa kanilang mga members, O God.
At hayaan, Lord, na patuloy na kayo ang makita sa kanila pong mga buhay, O God, sa kanilang paglilingkod na ginagawa. At hayaan na ma-represent, Panginoon, kayo ng maayos, Panginoon, sa kanilang mga members, O Lord. At patuloy na kayo ang makita sa kanilang mga buhay, O God. Lord, tulungan po ninyo ang mga kapatid namin na gusto nang sumuko, O Lord, dahil sa mga nararanasan nila at na-experience sa kanila pong mga care circle, O God. Lord, sa oras na ito, Panginoon, Lord, inyo pong bigyan ng kasapatan, yung lakas, Panginoon, sa kanila pong buhay upang sila'y makapagpatuloy, Panginoon, hanggang sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. At marami pa, Panginoon, ang gagamitin, marami pa, Panginoon, makakakilala at lalakas sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan po ng buhay ng bawat isa na nakatayo sa inyong harapan na ito, Panginoon. At patuloy, Lord, na magkakaroon ng kalaliman ng pananampalataya ang bawat isa sa pamamagitan po ng mga leaders na ito, O God. Lord, i-bless niyo po, Panginoon, ang bawat leaders na ito. Lord, i-bless niyo po kung sila may mga pangangailangang financial, kayo po ang mag-provide ng lahat ng ito sa kanila, Panginoon. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa na magkaroon ng mga bagong ideas, Lord, kung paano nila mahahandle ng maayos ang kanilang mga care circle, O God. Lord, patuloy na wag tumigil ang pagkatuto ng bawat isa, Panginoon, upang maituro sa kanila pong mga miyembro, O Lord. Lord, salamat po, Panginoon, at meron kaming mga leaders na ganito, Panginoon, na masipag at patuloy na nagtsatsaga, Panginoon, para po sa inyong upasan, O Lord. Lord, salamat po sa buhay ng bawat isa. At Lord, dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na pagkilos po ninyo. Saan man sila magpunta, Panginoon, saan man sila magpunta sa bawat care circle na kanila pong gagawin, Panginoon, ito'y magiging pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Kuya. Sige po. Ngayon po, dadako po tayo sa kung sino po yung hindi nakakapag-focus dahil may problema po sa pananalapi. Sige po, pwede po tayong tumayo na kahit sa place nyo na lang po or kung gusto nyo po dito. Pangungunahan po tayo ni Brother Ronald po. Yan po. Sino po yung hindi makapokus dahil sa problema sa pananalapi? Ay, lahat sila nakafocus. Hallelujah, hallelujah. Ibig sabihin, lahat po tayo ay pinagpala. Sige po, naniniwala naman po ako doon. Dahil walang lingkod ng Diyos na pinabayaan niya. Walang nananalangin sa Diyos na naghihirap. Lalong-lalo na yung mga tapat, naglilingkod, sumasamba at nagpupuri, ano man ang mangyari sa buhay nila. Sige po, tayo lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Ikaw po, Lord, ang aming rightful source. Sa iyo po nanggagaling ang lahat. Ikaw po, the earth is yours. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagpapala mo sa bawat isa na miyembro at bawat isa na narito ngayon. Hindi ko po alam kung sino po yung may problema sa pananalapi. Kayo lamang po nakakabatid niyan. Subalit, alam ko po, naniniwala po kami na sa gabing ito, Panginoon, palalayain mo, Panginoon, ang mga kapatid kong ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa financial breakthrough in the name of Jesus. In the name of Jesus. Naniniwala po kami, Panginoon, kapag ikaw ang inuna, kapag ikaw ang itinanghal, kapag ikaw ang sentro, tsak yun, Panginoon, pagpapalain mo po kami. Salamat po, tulungan mo nga kami, Panginoon, na magkaroon pa kami, Panginoon, ng pagpapala pa upang maging kaisa, Panginoon, sa pagpapalaganap at anumang direksyon ng aming iglesia. Wala pong ministeryo na sinamahan mo ang naghirap. Wala pong ministeryo na sinamahan mo na may pagkukulang. At sa gabing ito, dinideklara namin
Yan pong aming grace building na yan, Lord. It's a done deal. It's a done deal, Lord, in the name of Jesus. Pagpapalain mo ang bawat isa na nakaupo rito, bawat isa magpa-participate, bawat isa mag-aambag, sapagkat sila ay pagpapalain mo at pinagpala mo na nga, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Sige po, susunod po, yung hindi po kayo makapag-focus dahil sa may problema po kayo sa kalusugan po. Yung may mga dinadala pong mga sakit. Simple man po o... Sige po, pwede pong tumayo. At tinatawagan ko po si Mama Rose. Yes. Sige po. Yung mga hindi makafocus dahil may problema sa kalusugan, hindi man po kayo yung family po ninyo. Yes. Sige po, tayo po. Apo. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Panginoon, nakikita niyo po ang bawat isang kapatiran ko pong ito na tumatayo, maging yung mga nasa online, Panginoon. Alam niyo po, Panginoon, ang problema nila physically, Lord. Nais po nilang magpatuloy, maglingkod sa inyo, Panginoon. Pero Lord, nakikita niyo po, Panginoon, yung kanilang problema sa kalusugan, Panginoon. Yung iba, hindi po makapagtrabaho, hindi po makapag-church muli, hindi po magawa yung mga bagay na dating ginagawa, Panginoon. Lord God, kahabagan niyo nga po ang bawat isa, Lord. Restore mo po yung health ng bawat isa. Sabi mo po yun sa iyong salita that you will renew our strength and restore our health, Lord. Salamat, salamat, Panginoon, sa physical healing na ibinibigay mo na po, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Even, Lord, yung mga kapatiran po namin sa online, Kuya Jojo, Panginoon, Teacher Jet, Lord, Sister Cora Lopez, Nanay Mirna Gasilo, Lord, Mami Paz, Sister Malu, Lord, even Teacher Yvette, Nanay Lydia, Lord, kilala niyo po ang bawat isa, Panginoon. You are our refuge and our strength, God. Our help in times of need, Lord. At wala naman pong mahirap sa inyo, Panginoon. Wala pong mahirap sa inyo, O Diyos. Hallelujah. You are our shepherd, Lord. Kaya hindi po kami magkukulang. Help us, Lord, to focus, Lord, sa inyong pangako that by your stripes, by your stripes, by your stripes, Lord, by your stripes, we are healed. We are healed. We are healed, Lord. For the battle is yours. The battle is yours, Lord. At kayo po, O Diyos, you will fight for us, Lord, and you will give victory to us, Lord. Salamat, 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 Panginoon. Dahil sabi mo po yun sa iyong salita, victory are in the tents of the righteous, because your right hand, Lord, has done mighty things, will do mighty things, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, 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 Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. Salamat, Panginoon, sa katugunan. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Salamat po, Mama Rose. And we declare healing po sa bawat isa na nangangailangan ng kagalingan. Sige po, susunod po natin. Yung grupo na lang, sa 3 po kasi, grupo niya na lang po, sa inyo po, tsaka kayo po. Ayan. Yung unang level po, yung local level po, sa inyo na lang po. Ipanalangin niyo po yung elevator na maayos na. Kasi nagpa-plan po na magkaroon ng elevator po para sa mga, syempre, hindi naman masyadong bata. Charot. Para makakayat po tayo ng hindi masasakit yung tuhod. Ayan. Kailangan panalangin po natin yan. Ayan. Tsaka yung grace period. Ay, grace period. Sorry. Bakit grace period? Grace building po.
Thank you, Lord. Wala nang, hindi nagagamitin yung grace period. Ayan, maihanda na po yung mga tao na kailangan po na mag-design, yung mga construction companies po na magsasabit ng quotation. Nawa hindi po yung maloloko tayo, yung fair lang po na magiging maayos po. Sa district level naman po, sa inyo po, sa gitna po, pag-pray niyo po yung Pastoral Olympics po, na gaganapin po ito sa April 1 po sa Sports Center. Mga pastor po ito. Ayan. Pag-pray niyo po. Na maging, syempre, maayos po. Kasi yung Pastoral Olympics, hindi naman po yun para manalo sila. Kundi para yung fellowship po. Yan, yun po. Tsaka, isama niyo na rin po yung UFW Alabaster Fellowship. Sa CIS po ito, sa Sabado. Yan, mga kananayan po, mga kababaihan. Kita-kita po. Tsaka po. Ayan, kulay green po ang Katsagaan. Katsagaan Division po tayo. Tapos, yung mga delegates po sa VBS training, pakipag-pray na rin po. Ayan, sa next Saturday po. Yan, mga training po. Tapos, sa national level naman po sa inyo po, pag-pray niyo po yung National Convention po. Yan, gaganapin po, kailan po? Yan, April 14 to 17 sa Davao po. Ayan, sige po. Sabay-sabay na po ito, Pastor. Sige po. Sige po, amen and amen. Sige po, hanap po tayong partner, kahit dalawa po kayo o tatlo. Yan. Hindi niyo po sasabihin yung prayer request, pero ipagpe-pray niyo po yung bawat isa. Yan. Ang tawag po ng prophetic prayer. Ayan. Kung ano po yung i-lead sa inyo ng Holy Spirit para sa ipinagpe-pray po ninyo.
magpe-pray po. Sige po, dumako na po tayo sa ating offering. Ayan, yung focus po natin sa pag-offer. Ayan. Ayan. Pwede nyo rin po ipadala through GCash sa church po. And kay Mama Rose po, Rosemary Atendido. Andyan po yung number, naka-flash po. Pero ito po, 0927-688-2006, yung offerings po natin. Ayan. Tapos kung nais nyo pong mag-love gift sa ating mga pastor, yan, birthday man po o hindi, Pastora Kay, kay Pastor Nolan, kay Pastora Glo, kay Pastor Marts, ayan, nandyan po, naka-flash po yung number po nila. Sige po. God bless po. God bless po. Sige po. Panginoon, salamat sa resources na meron po kami. Resources na makapagbigay po sa inyo, Lord, sa ikauunlad po ng inyong ubasan. Salamat po sa trabaho na meron po kami, sa kalakasan araw-araw, Panginoon. At sa mga wala pong pagkakataong makapagbigay, Lord, bibigyan mo po kami, Panginoon, na next bigayan, Lord, kami din po, maging testimony rin po kami na napakabuti mo po sa buhay namin at hindi nyo po kami pinababayaan. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Sige po. Para po sa ating mga announcements, dalhin niyo po, ilabas niyo po ulit yung inyong mga cellphone. Bakit ayaw niyo na? Di po, sa lahat ng mga hindi pa po nakapag-like and subscribe sa ating Marikina Foursquare Gospel Church sa YouTube page po, like and subscribe na lang po para suporta na lang din po dun sa ating YouTube ministry. Okay? So, yung mga kamag-anak nyo po, pwede nyo rin i-like and subscribe. Okay? At ganun din po sa lahat ng mga delegates po ng National Convention, right after po ng or anytime po ay pwede kayong lumapit po kay Sister Rose sa lahat ng mga inquiries po ninyo. Okay? Okay. Lalong-lalo na dun yung utang niyo po. sa mga baggage at saka kung ano-ano pa po. Ayan. And watch out po dahil malapit na rin pong ilabas or i-open sa lahat po ng mga ministries na ninanais natin na pwede po natin pasuking ministry. Okay? So, ipag-pray na po ninyo ngayon kung anong ministry ang gusto ninyo, kung gusto nyo maging song leader katulad ni Kuya Arnold, pag-pray nyo na po. Yan. Kung gusto nyo po nasa likod lang sa mga tech, pag-pray nyo po yan para ma-involve po kayo sa ministry. Care circle leaders, sa teaching ministries, ang dami po nating kailangan pong pwedeng maging teachers. So ngayon pa lang ipag-pray nyo na po kung anong ministry ang nais po ninyong magawa. Okay? So tinatawagan ko na po ulit si Minya. Kahit minis 4 pa po. Madami pa po tayong kailangan. Minis 3, minis 4. Ayan. Pasok naman, okay na yun. Pagbigyan nila. Sige po, dumako po tayo sa ating closing prayer. And meron pong treat sa atin si Pastora. Food tayo. Yes, tawagan po natin si Ma'am Joy. Aning, Di ba sabi kahit mahina basta makarating? Di ba sabi basta mahina, okay. Sino nag-pray ngayong gabi? Naniniwala kayo na may kasagutan na yon? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabi nga, be focused. Dahil may prize and reward na kaabang. Kasi kung tatalikod ka, kaliwat ka, dan matutumba ka pa. Madadapilas ka pa. Hindi ka makakarating. Dahil may mga distractions. But be focused. Kung sa Bisaya pa, dagan sa
lumba. Dagan sa lumba. Ning kinabuhi, ah. Dagan sa lumba ning kinabuhi. Ibig sabihin, patuloy na tumakbo sa mga takbuhin sa buhay na may pananampalataya. Alam nyo na ha, may Bisaya word na kayo ha. Dagan sa lumba ning kinabuhi. Takbo. Dahil may prize na nakaabang. Hallelujah. Hallelujah. Be focused. Be focused. Shall we all stand and we'll give the glory to Jesus as we give great, great clap to the King of Kings and the Lord of Lords because He is good. Salamat, salamat, salamat Panginoon dahil alam namin ngayong gabi na narinig mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Salamat po dahil may kasagutan ito, dahil magiging focus po kami sa inyong salita. Salamat dahil gagabayan mo kami sa bawat hakbangin namin, Panginoon. Sa bawat takbuhin namin, Panginoon. Sa bawat lakarin namin, Panginoon, kasama namin kayo. Yes, Lord. Hindi po kayo nang iiwan sa amin. Bagos, Panginoon, kung kami napapagod na, kinakarga nyo na kami, Panginoon. Kaya maraming salamat dahil alam namin, Panginoon, na kasama namin ang banal na Espiritu sa pagtakbo. At alam namin na maaabot namin that race na binigay mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos, dahil tapat ka sa inyong mga pangako. Dahil mabuti ka sa inyong mga pangako. At ito ang aming pinangahawakan sa gabing ito na narinig mo ang lahat ng aming hinaing sa aming mga puso, O Diyos. To you all the glory and the praises because you are so good. You are so faithful, O God. And we are blessed tonight, Panginoon, dahil meron po kaming kakainin after this, O Diyos. Thank you for this blessing. Now, we're about to partake. Thank you po sa provisions. At marami din pong salamat sa isa pa ring taon na ibinigay nyo kay Ma'am Kay, Panginoon. Bless her more, Panginoon. Ikaw pong magbigay sa kanya ng kalakasan sa bawat araw. Ikaw pong magbigay sa kanya ng sanity sa lahat po ng iniisip, Panginoon. Wisdom, strength, Panginoon. Salamat po sa buhay niya, Panginoon. At patuloy mo siyang gagabayan sa lahat po ng planuhin niya, maging sa J-Clam Church, O Diyos. Sa iyo lahat ang kapurihan, sa iyo lahat ang kataas-taasang pasasalamat, dahil ikaw ay mabuting Diyos. Amen. Amen. Sa aming pag-uwi, gagabayan mo kami, sasamahan mo kami, makakarating sa aming kanya-kanyang bahay na may kasiyahan sa aming mga puso. Sa iyo ang lahat ng pasasalamat dahil ikaw ay Diyos na buhay, ikaw ay Diyos na mabuti, at ikaw ay Diyos na mapagmahal. In the mighty name of Jesus, and everybody say, Amen. Amen. Alright. Thank you, Lord. So lahat ng mga naka-rubber shoes, please come. Yes! Lapit yung mga naka-rubber shoes. Harap kayo sa camera. Harap kayo sa kama. Ayan. Ayan. Ganyan ang kanta natin ngayon. Ready? Hallelujah. Let's sing unto the Lord. Hallelujah. Ready at the light, looking down, looking out to all that's ahead. When every heart confesses your name, pressing on the words that we're never gonna stop. Come on! We're never gonna stop. Letting go of every mistake, throwing off the chains of restraint. All that will remain, the passion for your name, burning as we run this race. We're never gonna stop. Hallelujah! We're never gonna stop. Running tayo. We are running, chasing at the road that you are. We are running, 'cause all that you are is all that we are running, chasing
words we don't know what's your life. Desperate, we seek to know you more and more. Further, we look beyond ourselves to your love, to your love. Onwards, come on! Onwards, we don't know what's your life. Desperate, we seek to know you more and more. Further, we look beyond ourselves to your love, to your love. Come on, everybody, we are running, chasing after all that you are. We are running, 'cause all that you are is all that we are running. Come on, run! Chasing after all that you are. We are running. It's all that you are. It's all that we are running. Come on, let's run! Chasing after all that you are. We are running. 'Cause all that you want is all that we are running. Chasing after all that you are, we are running. 'Cause all that you want is all that we are running. Chasing after all that you are, we are running. It's all that we want. It's all that we want. Sabay-sabay po tayo. 'Cause all that you want is all that we want now. Woo! 'Cause all that you want is all that we want, Lord. Hallelujah! Hallelujah! We praise you, Lord. We praise you, Jesus. Pwede na po kayo mag-run papunta sa sopas at tinapay. Ay, pagkakuha na lang. Ay, picture na muna. Sige pala. Sorry, baka magka